Okay guys, pakinggan natin to. Gusto ko lang mag-react dito. Sobra grabe naman talaga ito. Ang galing niyo mag-English. Wow, bongga. Parang social na social ng datingan niya. Oh, grabe, tingnan niyo, 8.5k yung nag-like. Kasi alam niyo naman dito sa Pilipinas, pag magaling ka mag-English, katulad ni Lovely, talagang maraming magla-like sa'yo. Kasi kahit anong sinasabi mo, feeling nila tama para sa kanila kasi ang galing ng pagkakasabi sa English. Pakinggan natin siya ha. Top 3 ironies in the INC rally in EDSA. First and foremost, I want to state that I'm a supporter in the expression of democratic freedoms and religious expression. There are just some things that I find weird about this, and I just can't stay silent about it. First irony, EDSA Revolution is a symbol of democratic freedom. We fight in EDSA Revolution so that the individual would be empowered in the democratic process. And I find it quite ironic that the institution driving an EDSA rally right now is an institution also does block voting. Doesn't say much about individual freedoms and the democratic process here. Huwag na natin gawing iron, gawin na natin copper, tansuin na natin yan. Alam mo be, kasi masyado mong nililimit yung concept mo ng democracy. Ayan ha, Tagalog Lola, tsaka slight English lang, para naman may bilib sila ng konti, no? Alam mo kasi, medyo lawakan mo kasi. Ngayon, hindi lang naman yung sinasabi mong individual freedom, di ba? Remember, ang democracy po, ang pinaka point of view niyan is the freedom of choice. Kaya group yan, kaya individual yan, kasi may freedom of choice sila. Kasi pinofocus mo yung sarili mo doon sa pinipili ng mga leader nila. Pero nakakalimutan mo, choice nila na sundin yung itinuturo ng leader nila. Well, choice din naman nilang umalis kung gusto nilang umalis dyan sa samahan Yung mga tinatawag na tiwalag, choice din nila yun. Tapos meron pa nga yung mga nagbabalik Choice din naman nila yun kung gusto nilang bumalik. Kaya please do not limit yourself. Kasi masyado mo nililimitahan masyado mo pinahahalagahan yung individuality. Kasi they are acting as a group. Their choice is to follow the consensus of the group. And that is also democracy. Anong magagawa natin kung kausap-puso nila, nasundin yung kanilang mga leader? Actually, alam mo kasi, kung mausap ka ng isa sa kanila, ako kasi, may inampun akong tatlong iglesia. Alam mo, hindi naman sila sa pinipilit Kaya lang, choice nilang sumunod sa mga nakatataas sa kanila. And that itself is democracy kasi malaya sila Aside from the freedom of religion, ano magagawa mo? Yun ang gusto nilang pananampalataya. So, do you have to say against that? Hindi porke nagkakaroon sila ng black voting, ibig sabihin wala na silang democracy. That is policy. Di ba? Ibig sabihin lang yan, ang choice nila, sinusunod nilang sumunod sa kagustuhan ng institusyon nila. That is also democracy, di ba? Kasi may freedom din naman silang mamili sa gusto nila. Hindi naman yan sila tinasakal, di ba? Hindi naman yan sila kinukulong para wag makaboto. Hindi naman ginaganon yung mga yan. O, di ba? Magagawa natin kung ganun sila naniniwala talaga sa samahan nila at hindi nila binabali yan ng basta-basta. Kung mausap ka kasi ng isa sa kanila para malaman mo, o sasabihin mo naman panatiko, no, being obedient to their leader is not fanaticism. Obedient lang talaga sila because in their own thinking, kapag sinusunod nila yung kagustuhan ng consensus ng marami, isinusunod nila yung kalooban ng Diyos. Sasabihin mo na naman, kalooban ng Diyos yung pagkakaboto kay BBM? Might be. Yes, might be. Alam mo kung bakit? Para iparamdam ulit sa atin ang isa pang Marcos na uupo at sa susunod, hindi na tayo uulit. Tama? Ito, kung biblikal lang pag-uusapan natin, so ibig mo sabihin, di ba sinabi ni Kristo bago siya mamatay, honor your father and your mother. So ibig mo sabihin, pag gusto kong sundin yung kagustuhan ng nanay at tatay ko, ibig sabihin wala nang demokrasya doon kasi sinusunod ko na lang yung gusto ng nanay at tatay ko. No, you're limiting yourself. Ibig sabihin, wala na akong freedom. Yun nga yung freedom ko gusto ko yun yun yung freedom ko Sinusunod ko yung kagustuhan ng magulang ko. It's the same thing, walang pinag-iba. Sino nga ba ang nagtatanggal din demokrasya? Di ikaw. Kasi pinupulaan mo yung kagustuhan nila na gustuhin yung mga ginagawa nila. Tinututulan mo in a way kasi sinasabi mo, irony nga, di ba? Yan ang sinatawag na against ka sa demokrasya. Ayaw mo yung choice nila. Second irony, the EDSA Revolution is a symbol of the powerless Filipinos coming together in order to topple powerful people, in order to fight for the faceless, normal Filipinos. So I find it quite weird that the backbone of this rally in EDSA is to protect powerful people and powerful senators like Senator Marcoleta from facing accountability. Alam mo, hindi mo talaga sila kilala. Bago ka sana nag-vlog, sana kung mausap ka talaga ng isa sa kanila. Alam mo ba na kahit gaano ka-powerful si Marcoleta, alam mo ang tingin nila sa kanya? Kapatid. So, hindi nila tinitignan si Marcoleta as a powerful person na nasa Senado, nagkakamali ka, iho. Ang tinitignan nila is yung injustices na ginagawa sa kapatid nila. Diyos ko naman, Alam mo, ang anak kong 3, iglesia.
Ako Buddhist. Biruin mo ha, I need to blend in with them. Kasi I have to let them grow in their own way. Hindi ko i-force sa kanila yung pagiging Buddhist ko. Oh, 'di ba? Hinayaan ko sila. Alam mo ba, paminsan-minsan nagkakasala nga ako sa kanila kasi pag nagagalit ako sa kanila kasi minsan 'di ba, may kailangan kaming gawin kasi may pagkakakitaan kami. Pero masunurin sila. Pupunta sila, sasamba at sasamba sila. Sabi ko nga sa kanila, baka naman lumampas na kayo sa langit niyan dahil sa sobrang kakasamba nyo kasi ilang beses sa isang linggo. Talagang at hindi sila basta-basta papasok ng simbahan ha. Kailangan nakapolo at nakaslacks. Hindi nila binabastos ang tahanan ng Panginoon na itinayo ng grupo nila. Kaya ang bawat isa sa kanila, kay mababa, kay mataas, ang tingin nila kapatid. At sa ngayon, yung nangyayari kay Marcoleta, ang tingin nila dyan, yung isang kapatid nila inaapi at nagkakaroon ng injustice para sa kanila. Naintindihan nyo? So ibig sabihin, kung tayo bilang isang kapwa-tao nila, ayaw din nila mangyayari sa atin yung injustices na nangyayari ngayon sa kapatid nila. Kaya nga 'di ba, ayaw nila yung nagkakaroon ng selective na ginagawa ng pagkakaso dahil nga si Marcoleta lang ang kinakasuhan dahil kalaban nga ng administrasyon. O naintindihan mo na. Kaya nga siguro naman malinaw na sa iyo na kung ikaw ang tingin mo kay Marcoleta powerful na politician, sila hindi, kapatid na inaapi ang tingin nila. Laliman mo kasi kapatid. Napakapatid na rin ako. Sanay akong anak eh, pasensya na. Hindi kita, anak, laliman mo kasi. Para maintindihan at maunawaan mo yung mga kultura nila doon. Pero hindi kulto ha, culture. Yung kanilang pananampalataya, yung kanilang gawi, yung kanilang buhay. Laliman mo. Kausapin mo, huwag kayong magre-react ng basta-basta. Unawain niyo sila. Kasi kuda kayo ng kuda. Tapos, comment kayo ng comment. Wala naman kayong alam sa kanila. Kasi hindi naman nila kayong miyembro. Third irony, isn't it your institution or your group who has demonized the EDSA revolution last 2022 so that Marcos Jr. could win? So it is quite weird that you're using the same symbol now in order to fight against the people that you guys have put into power. Again, I believe that it's the right of every Filipino to be able to gather and let their voices be heard. I just feel that there are a lot of ironies kicking in. So I guess, let's see. Eto na naman tayo eh. Oo na, nagkakamali nga sila. O sabihin nagkamali sila, ba't ikaw hindi ka nagkakamali? Ako nagkakamali. Sino ba hindi nagkakamali? Perfecto ba tayo? Pero ang pinaka-importante sa lahat, kahit sabi pa nga ng Panginoon ha, sa bawat pagkakamali, matuto kang bumangon. At pagka bumangon ka, siguraduhin mong hindi ka na uulit, 'di ba, sa pagkakamali mo. Kaya nga nangyayari ngayon, sige na nga, sabihin na nating nagkamali sila. Kasi nga nailuklok na nga si BBM. Sama-sama nilang iniluklok yan, 'di ba? Pero ngayon, sama-sama din nilang ipinadidinig ang boses nila kay BBM na mali at may hindi sila gustong ginagawa si BBM. O, may mali ba doon? Kasi nga, sama-sama sila lagi. Nagkakaisa sila. Kakaingit nga sila eh. Kasi, masunurin sila. Masunurin sila sa pananampalataya nila. Masunurin sila at naniniwala sila na pag nagkaisa sila, matatag sila. Ano ba mali doon? Parang wala naman. Ang masama niyan, pag iniluklok nila, tapos parang wala na silang pake. Diba? O hindi ba pwedeng nagkaroon sila ng enlightenment at biglang naliwanagan sila na mali pala yun. Kaya nga itinatama na nila yung pagkakamali nila. Pero ang masama dyan, ibang tao dyan, gumawa na nga ng mali noon, hanggang ngayon gumagawa pa rin ng mali. Yun ang hindi na makababangon. Kaya nga anak, ang payo ko sa'yo, magtagalog ka. Joke lang. Hindi, ang payo ko sa'yo, kung maibigan ka ng ilang miyembro nila, tapos tanungin mo, alamin mo, bakit ba kasi ganyan kayo? Sabi mong ganon. Ano ba ang nangyayari sa inyo? Parang may mali eh. Tapos ipahayag mo yung damdamin mo sa kanila. Papaliwanagan ka naman nila eh. Para pagdating ng araw, hindi na ganyan yung pananaw mo sa grupo nila. Naintindihan mo? Katulad ng pananaw ko sa tatlong naging anak ko. Naku, Diyos ko, yung kumbaga sa ang nanay, tatay, lolo, lola, hanggang katanda, yung mga ancestor nila, iglesia. Grabe, stricto talaga yung pagiging iglesia nila. Ganun din naman sa Katoliko. 'Di ba? Yun nga lang, sa Katoliko kasi, hindi sila nasanay sa kultura ng pagsunod. 'Di ba? Hindi naman kasi yun ang patakaran ng simbahan nila eh. Hindi naman yun ang patakaran ng grupo nila eh. Ano magagawa? Kanya-kanya lang yan. So pag naghain ng patakaran, kung ayaw mo sundin, di lumipat ka ng pananampalataya. Ganun lang naman yun eh. Kaso nagugustuhan nila yung patakaran ng iglesia eh. Yun ang choice nila eh. That's freedom of choice. Oh, bakit mo naman sila pipigilan? Ikaw yung umaharang sa demokrasyang kagustuhan nila.